Ayan, so, for VLOOKUP, syempre kailangan muna natin ng mga, ano natin, ranges or yung sheet para sa classifications. So, sige, tuturo ko na lang din kung paano pa mas, I think alam nyo naman, di ba? Yung ganito. Yung magpa-plus 1 ka para drop down mo na lang siya. So, ganito dapat yung range mo for VLOOKUP. Or table, I mean. Table na ang tawag natin dito. Tables to. So, para sa age, wait lang. Kuha tayo ng bago. Ayun lang. Sige, ito na lang gamitin natin. Tanggalin ko muna to sa senior age. Yan. So, kunin natin yung classifications na to, di ba? Yan. So, dapat ganyan yung format mo. So, VLOOKUP. So, hanapin mo yung lookup value. So, dito tayo titingin sa E column. Specifically sa E2. Ngayon, nakuha na natin yung pagtitingnan ni VLOOKUP. Kunin natin si table array. Pagdating sa VLOOKUP, dapat maingat kayo sa pagkiklik. Kasi nung pwede kayong makaklik ng ganito. So, medyo magulo kasi ito eh. So, dapat maingat sa pag-click. Kapag ganyan, nakuha mo na si lookup value, comma ka. So, table array na tayo. Punta agad kay sheet 3. Ayan, lumabas si sheet 3, diba? Sa taas. Tapos, i-highlight mo yung table array mo gamit itong sa pinakataas, itong G at H. Yan. So, lumabas dito. Table array ko is nasa sheet 3. So, tama naman. Tapos, ang cells is C, G at H. So, tama. Kapag nakuha mo na yan, comma ulit. Tapos, ano ba yung hinahanap mo dito sa dalawa? Di ba yung classification? So, as is na to, si G ay 1, tapos si H yung 2. So, si classification yung 2, di ba? So, doon tayo maghahanap ng lalabas na value dito sa unang, or I mean, para doon sa classification. So, nakuha mo na siya, tapos comma ulit, then false. Yan. Sarado mo siya, then enter mo. Yan. Lalabas siya. Tapos drop down mo na lang. Okay na.